May mga taong kahit anong mangyari, hindi natitinag, hindi sila nagagalit, hindi natatakot, at hindi naaapektuhan ng opinyon ng iba. Samantalang ang karamihan ay madaling matrigger, madaling mapikon, at madaling magpanik sa kahit simpleng sitwasyon. Bakit? Dahil hindi nila alam kung paano kontrolin ang emosyon nila. Kung gusto mong maging isang lalaki na hindi basta-basta tinatamaan ng emosyon, isang taong kalmado kahit sa pressure, hindi naiinis sa insults, at hindi natatakot sa rejection, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano mo maa-achieve ang tunay na emotional control para hindi ka na madaling maapektuhan sa kahit anong sitwasyon. Sa mundo ngayon, ang may pinakamalakas na emosyonal na kontrol ang may tunay na kapangyarihan. Ang taong hindi madaling mag-react, ang taong may disiplina sa emosyon, sila ang nananalo sa buhay. Pero paano mo to magagawa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin mong nakasubscribe ka na dahil marami pa akong ibabahaging dark psychology tactics para sa self-mastery at dominance. Handa ka na? Simulan na natin. Bakit ang karamihan sa tao ay madaling maapektuhan? Bakit may mga taong kahit maliit na bagay lang, napipikon, nagagalit, o nawawalan ng gana? Ang dahilan? Dahil hindi nila naiintindihan ang tatlong bagay. Ang pagkakaiba ng reactiveness at responsiveness, ang konsepto ng emotional triggers, at ang need for validation. Kapag naintindihan mo ang tatlong ito, mas madali mong makokontrol ang emosyon mo. Number 1. Reactiveness versus responsiveness. Dalawang klase ng tao ang umiiral. Ang reactive at ang responsive. Ang reactive na tao ay yung mabilis mag-react sa kahit anong sitwasyon. Konting trigger lang, galit agad. May nagsabi ng masama tungkol sa kanya, magagalit siya. May hindi sumang-ayon sa opinyon niya, mapipikon siya. Samantalang ang responsive na tao, hindi agad nagre-react. Iniisip muna niya kung paano niya hahawakan ang sitwasyon. Kung hindi worth it ang energy niya, hindi siya magpapadala. Ang taong responsive, siya ang may tunay na kontrol. Number 2. Emotional triggers. Paano ka madaling maapektuhan? Karamihan sa tao ay hindi aware sa emotional triggers nila. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag may sinabi ang isang tao na nakapagpagalit sa'yo o nakasakit sa ego mo, hindi dahil sa sinabi nila mismo yon, kundi dahil meron kang unresolved emotional triggers na natamaan nila. Halimbawa, kung may nagbiro sa'yo na mahina ka, tapos bigla kang nag-init at napikon, tanungin mo ang sarili mo, bakit ka naapektuhan? Baka dahil sa loob-loob mo, may takot kang mahina ka talaga. Kapag wala kang insecurity sa isang bagay, kahit anong sabihin ng iba, wala lang sa'yo. Ang sikreto, kilalanin mo ang sarili mong emotional triggers. Kapag alam mo kung ano ang madali kang maapektuhan, doon ka magsisimulang magkaroon ng emotional control. Number 3. The need for validation. Bakit ka apektado sa opinyon ng iba? Maraming tao ang naaapektuhan dahil may isang malaking problema sila. Masyado silang naghahanap ng validation mula sa iba. Kung masyado kang nakadepende sa kung anong tingin ng ibang tao sa'yo, siguradong magiging emosyonal ka. Bakit? Dahil kapag may nagsabi ng negatibo, madali kang masaktan. Pero kapag hindi mo na kailangan ng validation ng iba, kahit anong sabihin nila, wala lang. Ang taong hindi naghahanap ng validation ay hindi natitinag, hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya, kaya hindi siya madali maapektuhan. Ngayon, alam mo na kung bakit karamihan ng tao ay madaling maapektuhan. Pero ang mas mahalagang tanong, paano mo gagawin ang sarili mong emotionally unshakable? Ano ang mga dapat mong gawin para hindi ka na madaling matrigger? Yan ang susunod nating pag-uusapan. Paano maging emotionally unshakable? Dalawang klase ng tao, isang mabilis matrigger at isang walang pakialam. Alin ka sa dalawa? Kung gusto mong matutunan kung paano maging emotionally unshakable, isang taong hindi madaling maapektuhan ng kahit anong sitwasyon, ito ang kailangan mong gawin. Number 1. Master the art of detachment. Ang unang sikreto sa emotional control ay ito, detach from your emotions. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang maging alipin ng nararamdaman mo. Ang emosyon ay parang ulap sa langit, dumadaan lang. Hindi mo kailangang sumabay sa kanila. Kapag may nang-insulto sa'yo, hindi mo kailangang mag-react agad. I-observe mo lang ang nararamdaman mo, pero huwag mo itong hayaang kontrolin ka. Ang taong marunong mag-detach sa emosyon niya, ay may absolute control sa sarili niya. Number 2. Control your breathing. Control your emotions. Kapag na-trigger ka, anong unang reaksyon mo? Bumibilis ang tibok ng puso mo. Umiinit ang katawan mo. Pero alam mo bang may paraan para instantly mong makontrol yan? Simple lang. Control your breathing. Subukan mo to. Huminga ng 4 seconds, i-hold ng 7 seconds, at ibuga ng mabagal for 8 seconds. Ulitin mo to ng 3 beses, at makikita mong biglang magbabago ang pakiramdam mo. Kapag kontrolado mo ang hininga mo, kontrolado mo rin ang emosyon mo. Number 3. Reframe negative situations. Ang pagkakaiba ng emotionally weak at emotionally strong.
Perspective. Kapag nangyari ang isang bagay, may dalawang paraan para tingnan ito. Ang mahihinang tao, nakikita ang rejection bilang failure. Pero ang matatalino, nakikita ito bilang lesson. Ang mahihina, naiinis kapag pinuna sila. Pero ang matatalino, nakikita ito bilang pagkakataon para mag-improve. Kapag binago mo kung paano mo tinitingnan ang isang sitwasyon, biglang mawawala ang emotional impact nito sa'yo. Reframe it. Make it work in your favor. Number 4. Embrace the power of silence. Alam mo ba kung bakit ang mga taong tahimik ay mas nakakatakot? Dahil ang katahimikan ay isang anyo ng kapangyarihan. Ang mahihinang tao, kapag nagalit sila, sumisigaw. Pero ang malalakas, hindi na nila kailangang magsalita. Presence pa lang nila, nakaka-intimidate na. Kapag hindi ka nagre-react agad, pinipilit mong maghintay ang ibang tao. At kapag sila ang nagmamadali, sila ang mawawalan ng kontrol. Kaya minsan, the best response is no response at all. Number 5. Develop a zero fucks given mindset. With wisdom, ang taong hindi natitinag ay hindi natatakot sa opinyon ng iba. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito ay wala ka ng pakialam sa lahat ng bagay. Ang tunay na emotional control ay hindi pagiging insensitive, kundi pagpili kung ano lang ang mahalaga sa'yo. Maraming tao ang nawiwindang sa opinyon ng iba dahil gusto nilang ma-please lahat. Pero ang realidad, hindi mo kailanman mapiplease ang lahat. Kapag natutunan mong hindi lahat ng bagay ay dapat mong seryosohin, mas nagiging relaxed ka sa buhay. Ang sikreto, piliin mo kung saan ka lang maglalagay ng energy. Ngayon, alam mo na kung paano maging emotionally unshakable. Pero paano mo ito i-apply sa totoong buhay? Paano ito gagamitin sa trabaho, relasyon, at social situations? Yan ang susunod nating pag-uusapan. Real-life applications of emotional control. Okay, alam mo na ngayon kung paano kontrolin ang emosyon mo. Pero paano mo ito gagamitin sa totoong buhay? Anong gagawin mo kapag nasa harap ka na ng totoong pagsubok? Dito natin malalaman kung talagang emotionally unshakable ka. 3 aspeto ng buhay ang madalas magdala ng stress at emotional breakdowns: trabaho o negosyo, relasyon, at social situations. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo gagamitin ang emotional control sa bawat isa. Number 1. Sa trabaho o negosyo. Paano manatiling composed kahit may pressure? Sa trabaho o negosyo, laging may stress, deadline, toxic boss, demanding clients. Pero tandaan mo to, ang taong mabilis mataranta, madaling matalo. Kapag may nagsisigaw sa'yo o may problemang dumating, huwag kang mag-react agad. I-pause mo muna, gamitin mo ang deep breathing technique, at isipin mo, ano ang pinaka-logical na response sa sitwasyong to? Kapag kalmado ka sa pressure, mas nagmumukha kang may authority, mas nire-respeto ka ng tao. Tandaan mo, ang tunay na leader hindi natitinag kahit may bagyo. Number 2. Sa pakikipagrelasyon. Paano hindi maging needy o emotionally dependent? Ito ang isang malaking problema ng maraming lalaki. Nagiging emotionally dependent sila sa isang babae. Kapag masyado kang attached sa isang babae at ginagawa mong sentro ng mundo mo, nawawalan ka ng kontrol sa emosyon mo. At guess what? Kapag naramdaman niyang desperado ka, mawawalan siya ng respeto sa'yo. Ang sikreto, huwag mong ibigay ang emotional power mo sa ibang tao. Kahit gaano mo kamahal ang isang babae, dapat kaya mong mabuhay nang hindi siya ang nagpapasya sa happiness mo. Kapag ikaw ang lalaking may emotional control, ikaw ang mas nagiging attractive. Bakit? Dahil hindi mo hinahabol ang validation ng babae. At ang babae, naa-attract sa lalaking hindi niya madaling maapektuhan. Number 3. Sa social situations. Paano panatilihin ang dominance kahit may conflict? Paano kung may nang insulto sa'yo sa harap ng iba? Ano ang gagawin mo kung may taong sinusubukan kang maliitin? Ang mahihinang lalaki, nagre-react agad, nagagalit, nagtataas ng boses, o nagpapakita ng emotional weakness. Pero ang malalakas, hindi nila kailangan magpatalo sa laro ng iba. Ang sikreto, gamitin ang power ng strategic silence. Kung may nang iinsulto sa'yo, minsan ang pinakamahusay na response ay walang response. Hayaan mong mapahiya ang sarili nila sa pagiging emotional nila. Kapag hindi ka madaling maapektuhan, ikaw ang may control sa social dynamics. Ikaw ang nagdidikta kung paano tatakbo ang sitwasyon. Ngayon, alam mo na kung paano gamitin ang emotional control sa totoong buhay. Pero tandaan mo, hindi ito overnight process. Kailangan mong sanayin ang sarili mo araw-araw. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo, makikita mong magbabago ang buhay mo. Ikaw ang magiging dominant sa kahit anong sitwasyon. Sa dulo ng lahat ng to, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na malakas na tao ay hindi yung pinakamalakas sumigaw o pinakamabilis magalit, kundi yung taong may absolute control sa emosyon niya. Ngayon, alam mo na kung paano mag-develop ng emotional control. Kung paano hindi basta-basta maapektuhan ng pressure, insults, rejection o kahit anong sitwasyon sa buhay. Lahat ng matatagumpay na tao, lahat ng dominant alpha men,
may isang bagay silang pinagkakasunduan. Hindi sila emosyonal na alipin. Hindi sila kontrolado ng feelings nila, kaya sila ang may kontrol sa buhay nila. Kaya tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang manatili sa pagiging reactive? O gusto mong maging isang lalaki na hindi matitinag ng kahit anong sitwasyon? Dahil kung kaya nilang gawin to, kaya mo rin. Kung gusto mo pang matutunan ng dark psychology at self-mastery tactics para maging mas dominant, mas composed, at mas powerful sa buhay, siguraduhin mong nakasubscribe ka na sa channel na to. At kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo to at i-share sa iba para mas maraming lalaki ang matuto kung paano mag-control ng emosyon nila. Ito na ang oras mo para maging hindi matitinag. See you in the next video.